Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan po, welcome to morning devotion natin dito sa Comic Christ. Morning devotion. Muli sa mga nanonood sa live, good morning. Have a blessed Monday. At sama-sama po tayo muli mag-aral ng banal na salita. At kumusta po kahapon sa Sunday service ng bawat isa? Mga churches, mga pinuntahan nating church ng bawat isa. Kumusta po? Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat, pagpapala sa bawat isa sa atin. We are here. Muli, salamat. At Sis Janet, good morning. Colored tayo ngayon. At good morning po kay Sis Nanay Lolita, good morning po. Magandang umaga po. Happy to see you po muli. And Sis Nancy. Sandali lang po, Gumen. Paki-mute po ako, paki-mute. Si Jeanette. Okay na. Pasensya na po. Good morning. Yung wala pong picture, hindi ko makita kung sino. Good morning, Mimi Rose, ang ating pong exhorter today. Excited na po kami. Good morning po. At maaga pa dyan sa Pinas. Pero gising na ang ating exhorter. Good morning po Sis Ana, Mimi G na good afternoon. Sis Cathy, Sis Annalie, at Sis Karen Joy. At sa iba pa po, hindi ko na nakikita, umiikot lang po. Good morning. Ayun, tama. Good morning po. Habang naghihintay po tayo sa ating mga kapatiran, mag-play po tayo ng worship. Sabay-sabay po tayo mag-worship sa Panginoon. Handa po natin ating mga puso at isipan. Let's praise God for His goodness in our lives. Hallelujah. Amen po. Hallelujah. And pag meron pong nais na may may time po magparing sa ating mga kapatiran, ibigay si Master.
Diyos tayong sasambahin, kundi ang ating Diyos na si Jesus Christ lamang na nag-iisa. Amen. Salamat po sa ating mga singer, worship singer. Ito po yung grupo ng Homie Christ Church. Sis Annalise, Sis Cathy, at ako po, Sis Lily, at Sis Janet po. Yung dalawa po, hindi po nakaka-join at busy po. Sis Karen Joy, isa din po yan sa member ng Homie Christ Church. Malayo po siya, kaya minsan lang po nakaka-attend pag available po. Yeah. Salamat po sa unity ng bawat isa. Amen. Pag yung may nais pong mag-share ng kanyang video para sa Panginoon, worship song, ano po kayo, padala lang po ninyo. Replay po natin dito. Amen. Salamat po. Yun, good morning po sa bawat isa muli. Dako po tayo sa prayer. Opening prayer. Sino pong nais mag-lead ng opening prayer ngayon? Jesus po. Nais po ng ating mensahe ngayon. Kung siya na po yung nais na mag-lead para tuloy-tuloy po. Handa na po ba, Sis Amy Rose, sa iyong ayun. Good morning po. Ayan. Ikaw na rin po ang mag-lead ng prayer para tuloy-tuloy Sige, na po. sige. Amen. Amen. Sige po. Tayo po ay dumako para sa ating opening prayer. No po, simulan natin ang ating gawain ng may panalangin. No po, hilingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos at ng Holy Spirit. No po. Sige, hallelujah Jesus. So Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, O Lord, na binubuksan niyo po, Lord, ang gawain na ito, O Lord, na naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay inyong sasamahan, Lord. Lord, ano man po, Lord, ang mapapag-aralan po namin, Lord, ang mga mensahe mo, O Lord, nawa, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na makapasok ang mga salita mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, O Lord. At mangusap po kayo, Lord, sa buhay namin, Lord. Samahan niyo po kami, Lord, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, at tanging mga salita mo lamang, Lord, ang mapag-usapan namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, ngayon pa lang po, Panginoon, iniklaim po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord, at tulungan niyo po kami mamaya, Panginoon, hanggang sa katapusan, Panginoon, matapos ang gawain ito, Lord, na ikaw po ang maitaas, makita at madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa gawain na ito, Lord, na magiging kalakasan po namin at pagkain ng spiritual namin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Amen, Sige, amen. tuloy-tuloy ko na po. Ayun. Amen po, no? So, ayan. So, ako ay naniniwala, no po, tayo po ay naniniwala na hindi po aksidente, na ako po ay mapasin. Sinin ko lang naman ang ating GC at nag-heart kay Mimi Janet kasi nag-aisatsu siya kanina. So, nag-heart ako. Tapos nag-PM. Ewan ko ba, di pa kasi ako natutulog sa sobrang kape namin mag-ina. Nanonood lang naman ako kanina. And then, ayun. So, ayun po, no? Ayan, sa mga nasa online, sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatiran ko, no? So, yun nga po, no? Talagang isang topic, no po, na napapanahon, na nangangailangan po, no, ng syempre pang-reminding po sa ating lahat, and at the same time, kalakasan po, no, na kukunin natin sa banal na aklat, no po, sa salita ng Panginoon Diyos. So, ngayon po, no, nasa topic po, no, tribe, no po, na talagang, ito po yung kailangan po natin na talagang sa araw-araw, no po, na kailangan natin na makakuha tayo ng isang salita ng Panginoong Diyos, inspiration, no po, kalakasan, no po. So, nandito po tayo ngayon sa Psalm 147, verse 3. Basahin ko po sa English. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. No po, sa ibang po, sabi po dito, He healed the broken in heart and binded up their wounds. So, sa Tagalog, basahin ko po. Sabi po rito sa Tagalog, ayan, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Amen. So, ayan. So, sino po ba dito ang mga may pusong wasak? Ayan.
nakaranas ng pusong sugatan, no po? Kaya pwede po kayong mag-heart, no po? Ayan. Pwede rin po kayong mag-amen. So, alam po natin, no, for sure, lahat po tayo nakaranas, no po, ng pagkawasak ng puso natin. Yung sa mga oras na ito, no, maaaring may mga kapatiran tayo na talagang nakaranas na talagang nasugatan, no, yung mga kanilang puso, ang ating mga puso, no. So, sabi nga, yung mga wounds nito, anumang area po ng sa puso natin, sa buhay natin na nakaranas ng ganito, yung mga nakalipas, yung past na nasaktan tayo, disappointments, no po, yung mga karanasan na hindi natin ini-expect pero nangyari, no po. So, isa ito sa mga nagiging dahilan o naging dahilan na bakit meron tayong wounds, no? Bakit tayo nasaktan? Bakit nawasak yung mga puso natin? No? So, sabi nga po dito, no, past hurts can create deep wounds, no? Sabi nga po, past hurts can create deep wounds, which is totoo po, no? Na nagiiwan ng mga peklat na nagiging dahilan na hindi tayo nakaka-move on sa ating mga nakaraan. And can lead us to fear, doubt, at takot na magtiwala. Minsan kasi kapag meron tayong mga past hurts, no po, nagiiwan ito ng isang malalim na talagang sugat, no, sa ating mga puso, na talagang ito yung nagiging hinder, no, nagiging hadlang na magtiwala tayo, no po, lumapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos kasi nagkakaroon na tayo ng doubt, no po. And sabi nga po, ito din yung magiging dahilan na hindi natin pagtitiwala or kumbaga hindi na natin mararanasan yung presence ni Lord kasi lumalayo na tayo. Lalo na kapag ang isang Kristiyano ay nasa fragile, no po, ng kanilang pananampalataya. Meaning nasa isang sensitibo or nasa, kumbaga hindi pa ganun kalalim ng kanilang relasyon ng ating Panginoong Diyos. No? So, sila yung kumbaga kapag nasugatan, no po, nakaranas ng mga ganitong karanasan, talaga nahihirapan sila na ibalik yung pagtitiwala o yung init ng kanilang, kumbaga yung relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. No? Sabi nga, yung presence of Lord, dahil may takot tayo, at yun ang nagiging hinder or hadlang. No po? Actually, sabi ko nga, ang kalaban, si Taning, no po, ang pinaka inaatake niya sa isang tao is yung ating mga puso. Kasi yung puso natin talaga, ito yung kumbaga isang maselan na part ng katawan natin, ng buhay natin, na kapag ito yung nilalaman ng puso mo, ito din kadalasan yung kumbaga nagre-result ng mga iba't iba na mga negatibo, no, na talagang nakaka-affect po sa ating spiritual, no. And then sabi nga po dito, no, siyempre ang Panginoong Diyos, hindi naman siya basta-basta papayag lang na maranasan lang natin to, and at the same time, hindi tayo, kumbaga, bibigyan ng Panginoong Diyos ng solution. No? Sabi nga po, but God is offering restoration and renewal. No? So, sa mga nasa online po, no, kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganito, no, ang Panginoong Diyos, meron po siyang ino-offer sa atin, restoration and renewal. So, pag sinabing restoration, talaga ang Panginoong Diyos aayusin, i-restore niya ano man yung nasira sa'yo, yung puso mo man, nawasak man yan, may sugat man yan, hayaan mo ang Panginoong Diyos i-restore yan. No? And yung renewal, no, bigyan tayo ng panibagong puso, no, yung puso na hindi na nakakapagpatawad na tayo, yung puso na nakaka-move on na tayo, yung puso na meron tayong pagtanggap, no? Ito yung pamamaraan ng Panginoong Diyos para sa ganun, no po, talagang makausad tayo forward. No? Sabi nga po, palagi naman ang intensyon ng Panginoong Diyos sa atin ay makaranas tayo ng peace. No po, kapag ang puso po kasi natin talaga ay nasugatan, nagkaroon ng wounds, no, ang unang-una pong nawawala sa atin is kapayapaan. Kaya po ang Panginoong Diyos, ino-offer niya po sa atin is yung kapayapaan niya. Dahil kung puso mo, sabi nga po, or natin ay punong-puno ng sugat, bunga ng iba't ibang mga pangyayari, nagre-result po ito ng hindi mabuti sa ating inner peace. Ninanakaw ng kalaban yung ating kapayapaan. And po pwede po na mag-cause din po ito ng mas malalim pa na sugat sa ating puso. So, minsan nga po, no, talagang kapag ang puso natin ay sugatan o hindi okay,
No po, ito din po ay nagre-reflect, nagmamanifest po sa atin. So nagdudulot din po ito na pwedeng sa kapwa natin natin, kumbaga maihawa natin. No po, kasi hindi ka okay eh. So kung sino yung nasa paligid natin, maaaring mahawaan natin siya ng pagiging hindi okay. No? Kaya napaka-importante na tayo po ay nagpapaayos, nagpapa-restore, and nagpapa-renewal sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang Diyos ay gumagawa ng way, ng paraan para i-restore at magkaroon po tayo ng renewal to set us free. No po, para sa ganun, ito yung kumbaga remedyo ng Panginoong Diyos, ito yung solution ng Panginoong Diyos para palayain din po tayo, no? Dahil God, no po, dahil God doesn't waste our faith. Ano po, ayaw kasi ng Panginoon na masayang yung kumbaga yung pain, yung kumbaga yung nilalaan natin na pain, tinatambayan natin yung pain na yon, tinatambayan natin kung ano man yung past na yon, ano man yung nakasakit sa atin, no po. Ayaw ng Panginoong Diyos na masayang yung buhay natin, no, na talagang mamahay sa atin yung mga negatibo na hindi makakatulong sa ating spiritual growth. Sabi nga po, He can take the very things that once caused us to stumble and turn them into a testimony of His faithfulness and grace. No po, kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, yung offer niya sa atin na, alam mo po yun, yung restoration and renewal, kasi ang gusto ng Panginoong Diyos, no po, after mo na, kumbaga, pinili or naging desisyon, naging na po natin, no po, na magpaayos tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, yung nangyari na yan sa iyo, hindi naman para makalimutan mo lang, no po. Kumbaga, maaalala natin siya, pero naandun na po tayo sa positive na side, no po. Kasi iti-testify na natin ito sa mga kapatiran natin na ako ilang beses ako na-deny. No po, pero bakit nakakatayo pa rin ako sa pananampalataya ko sa Panginoong Diyos? So gusto ko makita sa akin ng mga kapatiran, ng mga tao, na yung story ko, na hindi ko mo kumbaga nagpapagamit ako sa Panginoong Diyos, servant ako ng Panginoong Diyos, makukuha ko lahat ng ayon sa gusto ko. No, kasi kailangan dito makikita yung motive din natin, na maayos yung motibo natin. Na kahit sugatan din tayo, hindi natin nakukuha yung gusto nating sagot, and yun yung nagiging cause ng sakit ng puso natin na nasugatan tayo, no? Gusto ko makita ng mga kapatiran or kahit sino man no, sa atin na ano man yung pinagdaanan mo na sakit, na pain man yan, mas maipakita natin na yung motive natin is kahit ano pa yung maranasan natin na pagka-stumble, pain, no, yung kumbaga na hindi maganda, no, maipapakita natin na yung motive natin is mabuti, no, hindi magbabago yung relasyon natin at pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. So, maite-testify natin ito, no, sa ating mga kapatiran. So, lalo na sa mga hindi pa ganun ang tawag dito, kalalim yung relasyon, yung mga unbelievers, so sino-soul winning po natin, no? Sabi nga po rito, no, sabi nga po, turn them into a testimony of His faithfulness and grace, no? Maipakita natin kung gaano ka-faithful, no, yung ating Panginoong Diyos, no? And at the same time, talagang dito rin may papakita natin dito na yung lalim ng relasyon na meron tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Sabi nga po, at marami tayong ma-witness na mga anak ng Panginoong. Sabi nga po, marami tayong na-witness na mga anak ng Panginoong Diyos, no, na how they overcome yung brokenness nila. Actually, sa Bible po, no, kapag tayo po talagang dig in po, no, sa Bible, marami po sa Bible na mababasa natin, lalo kay David, no? Marami siyang mga brokenness, no? Marami siyang naranasan na pagka-heartbroken, no? Pero bakit siya nagpapatuloy, no? And paano niya ito na-overcome? Sabi nga po, dito nakita natin kung how God fixed their heart, na mula sa pagkakapira-piraso, binuo ulit ng Panginoong Diyos, and this time, mas matibay dahil meron kang naranasan na ang Panginoong Diyos na buhay mismo ang gumalaw sa buhay natin. Ibig sabihin nga po, yung ni-restore, ni-renewal. No po, ilang beses no po na talagang makikita na mababasa natin sa Bible na bawat characters nag-iwan sila. Hindi sila talaga dumaan sa basta naging bida sa Bible. Talaga dumaan sila sa pagkawasak ng puso nila. Si Job, no po, na talagang ang dami niyang wasak moment, no po, pero pinakita niya rito yung kanyang pagiging pagiging kumbaga yung tapat,
no, sa pananampalataya niya sa ating Panginoon Diyos. At marami pang character na talagang, lalo na yung mga barren, no, yung mga baog, no, na talagang katulad natin kababaihan. Napakabigat po na kapag ikaw ay isang barren, no po, napakasakit yun, wasak yung puso mo, pero patuloy silang umiiyak, pero yung iyak nila, kahit may pain yun, masakit yun, pero andun yung pinapakita nila, yung motive nila na patuloy silang nananampalataya. So ito yung gusto ng Panginoong Diyos, na yung pain mo, ma-turn natin ito into testimony, no? And then sabi nga po dito is, he begins to transform our pain into purpose. No po? Palagi may purpose. Bakit ako nadideny? Bakit siya hindi nagkakaanak? Bakit si Job ganun naranasan? Bakit si King David ganito yung naranasan? No po? Bakit sila Apostol Pablo, sila Peter? No po? Bakit mga ganun nakaranas sila ng pagka-heartbroken? And even Jesus Christ, no po, na talagang na siya mismo, no po, nakaranas po siya ng heartbroken, no po, nung namatay ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazarus, no po, na siya mismo tumangis din po siya, nasaktan po siya, no. So sabi nga may purpose ang lahat, and may gustong ipakita yung ating story na yun na pinagdaanan, no po. Sabi nga po, using our story to encourage and inspire others who may be walking a similar path, no po. Maaring hindi kayo magkasabay, no, na nasasaktan. Maaring nauna ka o nauna siya, nahuli ka, no po. Pero alam mo yung maibibigay natin, maidi-deliver natin yung mga ganitong wisdom, yung mga ganitong senaryo na paano mo na i-overcome ito sa tulong ng Panginoong Diyos. So palaging may purpose. Amen? And sabi nga po, may process man ito, pero makikita din po natin ang progress, no po. Sabi nga po, one step at a time. Sabi nga, ang healing, no po, hindi po natin ito mararanasan in just 24 hours. It takes time. Pero sabi nga po, sa panahon na yon, ayan, naririnig po ako. Umiikot po kasi. Naririnig po? Yes Yes po. po. Yes po. Ayun, sorry. Malinaw po. Ayan, opo. So, sabi nga po, no, yung process man, no po, sa healing process, sa restoration process, sa renewal process, lahat po ito, it takes time. And sabi nga po, no, one step at a time. And huwag natin madaliin, huwag din tayo magmadali sa kanila, o mag-heal ka na, umayos ka na, no po, hayaan natin, no po, na maiproseso sila ng ating Panginoong Diyos, lalo na si Holy Spirit na mangusap sa kanila, no po. Sabi nga po, healing is a journey, and each step forward is a sign of God's work in your life, no. Sabi nga po, maganda kasi, no, na sa ating journey, no, kasama rito meron tayong naranasan na na-heal tayo, no. Ibig sabihin dito kasi, sa ganitong journey, no po, dito mo napatunayan na paano ang Panginoong Diyos kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. And kung paano siya, no po, talagang maki-comfort sa atin. Amen. And maranasan mo yung kanyang mga salita sa Bible, lalo na kapag binabasa mo yung kanyang mga word of God, no po. Lalo na kapag nag-type ka dun sa search bar ng search healing, about restoration, no po. Alam mo yun, yung words na Panginoon na once na natagpuan mo, nahanap mo, talagang nagdudulot siya sa atin ng kakaiba. Sobrang gaan sa ating mga puso. Eh sabi nga po dito, magtiwala po tayo. Ipagpatuloy natin yung pagtitiwala, no po. And at the same time, sabi nga po, yung pag-surrender natin sa Kanya, no, na ano man yung masakit sa'yo, ano man yung pagkawasak na yan na naranasan mo, surrender it to God, no po. So, ayan, dito po ako matatapos sa ating application. Hayaan po natin, no, na i-allow God to heal you and use your story as a beacon. Kumbaga, mag-uwi ito ng tagumpay, no. Sabi nga po of His glory, showing others the beauty of His redemptive power. No, ibig sabihin, kumbaga, hayaan mo na talagang yung story mo na dahil kung paano ka na-restore, paano ka inayos ng Panginoong Diyos, paano ka pinagaling ng Panginoong Diyos in any aspect, no po, na ano man yung naranasan mo, na hayaan mo na
ang tawag dito, magamit yung story natin, no? And sabi nga po, reflection, ask God for healing and redeem those areas of your life for His purpose, no? Talagang mag-ask tayo sa ating Panginoong Diyos na mag-seek tayo sa kanyang Word of God, and at the same time, no, kumbaga makiusap din tayo, na makipag-usap din tayo sa mga godly people, no, halimbawa, mga leaders natin, no, and at the same time, talagang huwag tayong lalayo sa kanyang presensya. Sabi nga po, no, talagang napaka-prone po ng mga Christians, lalo na kapag nasa stage po sila ng nasa tawag dito na nasa wasak yung stage yung puso nila, no, talagang napaka-prone nila na talagang targeted ng kalaban, no, na talagang mai-win back sila kasi nga ito yung pinaka fragile season po natin. And sabi nga po, no, meron po kintsugi po ba tawag doon? May nabasa po kasi ako yung story ng kintsugi. Wait lang po, search ko po kung tama. Kintsugi. Sana tama ka. Ayun, kintsugi, no po. Alam niyo po, no, yung puso natin, may compare po natin siya sa parang, tawag dito, yung, para siyang palayok, no, palayok na palayok, or halimbawa, yung parang, basta palayok, no, pasagit, no, parang ganon. So, once na nabitawan siya, so para siyang nag-iiwan siya ng mga, siyempre, nabitawan, so masisira, no, mawawarak, no po. So parang ganun yung puso natin, no? Talagang nag-fall into pieces patawag doon, no po, na talagang nagpipira-piraso, no? Pero sabi nga, parang yung puso natin is, pag na-restore ito, no, nakikita pa natin lalo yung ganda, yung purpose natin. So, just like kintsugi, no po, na wasak siya, pira-piraso siya, pero yung Japanese art na ito, talagang nilagyan nila ng art na parang gold, no po, no gold. So, imagine natin na yung mga gold na yun, dun, ganun ginawa or naging process ng Panginoong Diyos para lumabas yung ganda niya kahit na alam mo may mga crack-crack, no? So, naipakita pa rin dito na talagang walang imposible sa Panginoong Diyos na kahit na alam mong wasak ka na may peklat ka, na po may scar yan, pero ang Panginoong Diyos, hahanapan niya ng paraan para mailabas niya pa rin yung ganda ng puso natin, no? Yung kagalingan, yung healing sa puso natin. Sabi nga po, kintsugi is a Japanese art form that involves repairing broken pottery with lacquer and gold, silver, or platinum powder, no po. So makikita natin talaga yung ganda, no, kahit may mga sugat siya, pero makikita mo yung ganda ng pagkaka-art sa kanya, pagkakagawa. So, yun po, no, and dito po sa ating sabi nga po, the Lord is encouraging us na patuloy po tayo lumapit sa Kanya. Sabi nga po, the Lord is near to the broken-hearted, and sabi nga po, saves the crushed in spirit, no po. And sabi nga po sa Psalm chapter 30, ayan, basahin ko lamang po sa Tagalog yung Psalm chapter 30, verse 2. Pwede nyo rin po ilagay dyan. Sabi po rito, no? Ayan. Sabi po rito, no? Psalm chapter 30, verse 2. Wait lang po, Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako naman iyo'y pinagaling. No po? So, ito po yung mga taong may mga talagang prayers natin, no? Talagang sinasabi natin sa Kanya na talagang, sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako naman iyong pinagaling. No? Talagang may healing. And sabi nga po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, alam po natin, no, na kapag kinas po natin yung ating mga tawag dito, yung mga sugatan nating puso, no, palagi naman ang Panginoong Diyos, patutunayan niya sa atin palagi is He cares for us. And gusto ko lamang po iwan sa inyo yung Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Isahin ko lamang po, wait lang, puntahan ko lang po si Isaiah. Ito na po yung aking last conclusion verse. Maganda rin po kasi itong message sa atin. Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Sabi po rito, verse 18, ayan. Verse 18 ng chapter 43 ng Isaiah,
ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kumbaga, nagbibigay po sa atin ng pag-asa. No po, ang Panginoong Diyos, yung pagbibigay niya po sa atin ng, kumbaga, yung nga po, yung, kumbaga, magkakaroon tayo ng bagong puso. No po, yung bagong puso na talagang ando na po na hinil na po tayo ng Panginoong Diyos at binibigay niya tayo ng pag-asa po, no? Na kahit ano pa man pinagdaanan natin, gaano man kalalim, kababaw ang mga sugat na yan, no po, basta ang Diyos po, sa Diyos po natin pinagkatiwala, wala pong imposible sa Kanya. So, yun po, no? Maraming salamat po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ayan, sige po, sama-sama po tayo, mag-share po tayo, no po. Ayan, Jeanette. Amen, amen. Praise God. Maraming salamat sa Diyos. Sa buhay ni Mimi Rose, nothing is accident. Everything is planned for God. And talagang gagamitin niya. Ano po, kung sino ang nais niya. Sa tamang oras, tamang panahon. And He'll provide. And He'll guide. Amen. And yung topic po natin sa atin ngayon, we're still in the growth decision. Ibig sabihin po, kailangan nating mag-desisyon para sa ating paglago. Ano po ba ang isang bagay na dapat nating desisyonan upang patuloy tayong lumago? It's the past hurts. Actually po, yung mga past hurts, yung pain natin sa nakaraan, isang malaking hadlang po yan upang tayo ay lumago. And God is telling us this morning, let go of your past. I don't want you to forget it, but learn from it and let go. Free yourselves from the past. Dahil yan po talaga ang maghihinder sa atin upang tayo ay patuloy na lumago. Maraming salamat, Mimi Rose. And meron din pong i-share si Sis Mais. Sabi niya po, ang mga sugat daw po ay mananatili. Pero, yung mga sugat na yan, it will bring new beauty to us. Bakit po? Sapagkat sa bawat sugat na nararanasan natin, bawat scars na ibinibigay nito sa atin, God can make that a new design in our life. Ano po? Sa ating mga buhay, in our lives. Meron daw pong tinatawag na kintsugi. Kintsugi ang tawag dyan kapag meron kang isang bagay na nasira and they're going to fix it. At gagawin nila ito ng mas maganda pa. So, yung may mga bitak, for example, ito po may lamat siya. May mga lamat siya. So, lalagyan nila ito ng gold. Imagine po yun, gold adhesive. Ang ganda ng itsura niya. So, lahat ng mga bitak niya, nilalagyan nila ng gold adhesive, kintsugi, ang tawag daw po nun. So, nagiging siyang mas maganda. Imagine nyo po, the more crack na meron ka sa buhay mo, mas maraming dugtong ng gold ang ilalagay dyan. Imagine nyo po yung kapag isa lang hindi maganda, pero pag madami na yan, new design at mas maganda pa. Amen po. Merong yun na i-share sa GC natin, si Mais. Ang ganda ng itsura niya. Isang halimbawa ng isang bowl na inayo siya. Nag-transform talaga siya sa mas maganda. Amen po. The cracks are not concealed instead. They are highlighted, making the object even more beautiful, transforming its brokenness into a unique identity. Ang relasyon daw po natin ay pareho. Parehong-pareho. But, if we treat that in a positive way. Kasi yung iba, alam niyo po, ano daw po ang bawat relasyon ay parang katulad ng dalawang papel na pinagdikit mo. And then, if you separated, kahit anong dahan-dahan na tanggal mo dyan, laging meron at merong maiiwan.
nakadikit dyan. Di po ba? So, depende po sa'yo if you're gonna use that to remind you a lesson for you to grow, for you to learn, o gagamitin mo yan na bilang pahirap sa sarili mo. Sa unang relasyon ko, yung taong yan, seloso. Sa pangalawang relasyon ko, yung taong yon walang time, busy sa akin. Sa pangatlong relasyon, kumbaga every relationship to my best friend, she betrayed me. Parang sa bawat relasyon na napapadikit sa'yo, iniipon mo para i-guard mo yung sarili mo, to protect yourself from pain again. And I don't want to suffer the same pain. So, iwas ka na sa mga taong ganyan. Ngayon, pag nakakita ka na ng lalaki na medyo masayahin na ayoko na niyan, iiwan din ako niyan. Ay, ayoko dyan. Parang hirap magtiwala. Ano po? Hirap na hirap ka magtiwala. Meron kang kaibigan, hindi mo na maibigay yung trust mo kasi, ay nako, she'll betray me again sa trust ko. Pwedeng sa pera, pwedeng sa karelasyon mo, inagaw yung boyfriend mo, no? O kaya naman, sa tiwala, sinungaling, di ba? Ang dami talaga pwedeng maging kadahilanan. Pero yun po, kapag hinayaan nating nakadikit lang sa puso natin, it will hinder us to grow, to be happy. Hindi mo na ma-enjoy yung moment mo sa bago mong karelasyon, sa bago mong kaibigan, na kapag na-involve ka na, ay ayoko na. Hihiwalay na ako. Because you protect yourself to, para wag na po tayong masaktan. To avoid pain in our lives, di ba? Kaso, sa pag-avoid natin ng pain, na-avoid din natin na maging masaya totally, completely. Nakikita mo po lalo na po dito sa Japan, may mga Pilipina pag nakasalubong mo, aloof sila. Kung kailan kabayan, aloof. Bakit po? Sila yung maraming pain. Marami silang karanasan na mismong Pilipino pa ang sumakit sa kanila. Nagtraidor sa kanila. Sumugat sa kanilang mga puso. And it hurts to hear that. Pero totoo po talaga nangyayari yan. At hindi lang naman po yan dito, Alam ko, po yan, sa lahat. Generally. Hindi lang po yan, specifically dito lang sa bansang ito. Hindi po. Sa buong mundo nangyayari yan. Kahit anong lahi ka, kahit anong kultura nyo, pare-pareho po ang estilo ni Taning pagdating sa ganyan. Hanggat maaari, ibibigay niya sa'yo ang lahat ng pain na pwedeng makadestroy sa'yo. Sabi po dito, relationship never truly breaks. There's a genuine willingness to mend it. Amen po. Naranasan na po natin yan, na meron tayong mga nagagawang mapatawad, na ayos ang relasyon natin, di po ba? We mend it. We mend the broken heart. So, yung iba makikita mo nga nakakabilib, no? Yung ex niya, friend mo. Di ba? Meron po akong kakilala. Hanggang sa pati mga biyanan, pati talaga magkaka-close sila. Pati yung dati niyang mga anak niya sa una, talagang tita ang tawag sa kanya. Ang ganda ng samahan nila. Ang ganda po. Pati yung mga ex-biyanan nila, magkakaibigan. Pati mga ex-wives, magkakaibigan. Nakakatuwa, no? Pati mga bunga nila, mga anak nila. Magkaka-close. That's how God's love works. Hindi po kinakailangan na maging panatiko ka na Kristiyano para magawa mo yon. Dahil hindi ko po kasama sa church yung pamilyang yan. Pero ganun sila. Grabe po, no? Talo pa tayong mga Kristiyano minsan, no? Tayo pa yung mga ang hirap magpatawad, ang hirap umunawa. Why? Because kumukubra tayo, naniningil. Di ba Kristiyano ka? Di ba ka? Dapat ganyan ka? Ba't hindi ka ganyan? Kaya hindi natin nakikita na sa pagpaniningil natin sa kanila ng ginawa nila sa atin, we're doing the same thing. And the worst is, we are in pain and we're not free. Sila masaya, tayo hindi. At
isa pa, tayo ang hindi makakaakyat sa langit with those baggages. Napakabigat niyan. Napakabigat niyan po mga kapatid. And God is promising us a freedom. Ano po yung mga ibinahagi sa ating mga salita? Sabi po sa Ezekiel 34:16, ano po? I will seek the lost. That's the very reason kung bakit bumaba si Jesucristo dito sa lupa. To seek the lost. Bakit po? Bakit niya hinahanap ang mga naliligaw? Ang mga may sakit, may sakit, in pain, hindi lang po physically. Bring back the strays, bind up the broken, and strengthen the weak. Grabe po, no? Ganon ang pangako ng Diyos at ganon ang tunay na ginagawa niya sa atin. That's why we're here. Lahat po tayo na nandito ngayon, nangangarap at nagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang pangako. Yan po ang relihiyon na tinuro sa atin ng Diyos. Hindi po siya nagturo ng relihiyon na pumunta ka sa isang lugar, manikluhod ka, pumunta ka hanggang sa harapan ng altar na nakaluhod, penitensya, yung mga ganon, saktan mo ang sarili mo. Hindi po yan ang tinuro sa atin ni Jesucristo. Pinakita niya sa atin that I suffered all the pain para wag na nating maranasan ito. Tinanggap ko ang sumpa upang wag na kayong dumanas ng mga sumpa ng kaaway. So yung mga sumpa, yung mga pain na ibinibigay sa atin, gagamitin nila yung ibang tao, nawa po hindi na tayo maapektuhan. But of course, we're still human, masasaktan tayo, but overcome it by the power of the love of Jesus. By the power of the blood of Jesus, allow the healing, the process of healing to happen in our hearts. Dahil hindi po siya pumarito para lang panoorin tayo o magpakita sa atin ng show. Hindi po yan ipinakita to display lang. But for us to really maramdaman natin ito, experience. Hindi lang po ito isang salita, kundi tunay na mararanasan natin mga kapatid. And God is offering that for free. Free. Hindi na po natin kailangan mahiwalay pa sa asawa natin para lang maramdaman natin yung pain. Minsan kasama mo na sa bahay, but you're in pain. Minsan kaharap mo na pero parang wala. Di po ba? Or vice versa. Nandyan ka nga sa bahay pero wala naman yung atensyon natin. Di ba? Sa anak natin, sa asawa natin. Why? Because we're busy. But I'm doing the work of God. Sana po nalulugod talaga ang Panginoon at sa pinapakita natin sa ating asawa at anak, tunay nga po na madala natin sila sa Panginoon. At tunay nga po na masabi nila na salamat sa Diyos at nakilala kita. Ikaw ang bigay ng Diyos. Salamat sa pag-aalaga mo sa aking mga anak. Salamat sa pag-iingat mo sa aking tahanan. Salamat sa pag-lead mo sa amin sa Panginoon. Nawa ganun po ang naririnig natin sa ating mga asawa. Hindi kabaligtaran. Dahil kung ganun po ang naririnig natin, ano po ang desisyon natin? Ano po ang refleksyon natin sa umagang ito? Reflect on past hurts or disappointments. Hindi lang po kailangan maging past. Ngayon din, yung mga nararanasan natin ngayon. Make a decision and choose to give them to God. It's not for us to carry them. It's not for us to parusahan ang ating sarili. Inako na pong lahat ni Jesucristo sa krus. At hindi na natin kailangang ulit-ulitin pansaktan ng ating sarili. Repentance ay libre. Repentance, walang oras, walang lugar. Ano po? All we have to do is to decide. Decide to thrive with a growth purpose, growth decision, with action. Faith without action is dead. Pinaniwalaan natin yung ibang part ng Biblia, paniwalaan din po natin yung iba.
Hindi pwedeng itapo natin yung ayaw nating pakinggan. At sinasabi po sa atin dito ngayon na choose to give them to God. Sabi nga po, di ba sa Matthew 8:28, sinasabi niya sa atin? Hindi yun 8. Come, and I will give you rest. Come, those who are heavily laden. Ang bigat-bigat na ng pasan mo. Pero kinakaya mo. Bigat sa trabaho, bigat sa pamilya, bigat sa kaibigan, karelasyon mo, kapamilya mo. Ano pa ba ang gusto mong idagdag na pagpapahirap sa sarili mo? Or, let's decide to grow with God para ano po? Decide na ibigay mo na ito sa Panginoon. God is calling you, come. Come to me and I will give you rest. All we have to do is to take our first step, decide, and then let go. Offload mo na yan. Hindi tayo dapat loaded. Mabigat po yan. Hindi yan para sa atin. Ibigay na natin kay God. Sa totoo lang, hinihintay lang naman niya yun na let go. Kasi nga po si Taning lang naman ang gate crusher. Pero si God, hinihingi niya ng maayos. Come to me and I will give you rest. Amen po. Come to me. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pain. Huwag mong i-burden yan. Huwag mong kunin. Huwag mong sarilinin yan. And ask Him to heal you, redeem you sa mga area ng buhay natin. And God will give that. Will give us a purpose. Lahat po ng pain natin, lahat ng nararanasan natin, kapag ibinigay natin sa Panginoon, God will use us for a purpose. Kaya yung pain natin, magiging testimony. Yung mga magiging overcomings natin po yan. At tunay na testimony natin, katulad po ng sinabi, ng shinare sa atin ni Mimi Rose, she wanted to be here. She wanted to do something. Pero it's not the perfect time, but she keeps on striving. She keeps on doing her part. And never let go of God's love. Ang nile-let go niya, yung pain, yung mga nararanasan niya, and taking them as an experience, as an opportunity to experience God's love, support, protection. Di po ba? Dahil hindi po madali ang mabigo ka ng paulit-ulit, pero kaya mo pa rin tumayo, kaya mo pa rin magtiwala. Di po ba yung ibang tao nga, isang beses lang nasaktan, lalayuan na yung tao, ayaw na magtiwala, di po ba? Pero po, ang sitwasyon na hinalimbawa sa atin Mimi Rose, she keeps on fighting, she keeps on believing. Activated faith will soon be seen, ang bunga. Ang sakit po kapag ang mga tao ang tao may pain tapos ang saya ng ngiti, no? Tapos it's an hypocrite life natin living. Ang pangit. Hindi po yan yung sinasabi ng Panginoon. Let go of the pain. May problema ka, you're not denying the fact that we have the problem, but then we can smile truly mula sa puso. Bakit? Because binigay na natin kay God. Iba yung dala-dala natin and we're faking our smile. Mas mahirap po yun. Mas mahirap yun. Kaya mas maganda, i-offload natin and then we can smile. Ibigay natin yung bigat ng bulsa natin, pangangailangan natin, pinansyal sa Panginoon, and then we can face the world with a smile. Bakit po? Because we have hope. May hope tayo na ang Diyos, totoo sa kanyang pangako, tutulungan niya tayo. He will lead us to the way na kakayanin natin ito. Di po ba? Pero mas mahirap yung may pain ka, dala-dala mo pa yan, tapos faking it. Ganda ng smile niya.
with encouraging word, encouraging life, pero fake. Only God knows. Di po ba? At iwasan po natin yan. Huwag natin saktan ang ating mga sarili. Ibigay na po natin sa Panginoon ngayon. Siya na po ang nag-o-offer sa atin. So all we have to do is to grab it and live with it. Because God wants us to be happy. Hindi na po kailangan ni God ng maraming ritual na saktan mo yung sarili mo or ano pa mang ritual dyan na hinihingi ng mundo. No. Wala na po. Just simply, God, help me. I'm heavily laden. Take this off on me. I'm giving it to you. I want to be happy. I want to have peace in my mind and in my heart. I want to smile purely. I want to have friends. Gusto ko maging totoo sa kaibigan ko. Gusto ko maging masaya ang relasyon ko sa asawa ko. Enough fighting, enough criticizing, enough looking for what I wanted sa sarili ko lang. I want him to be happy also. I want to make them happy also. Not just seeking for my own happiness that hurts me the most. Hanap ng kaligayahan sa kaibigan, sa katrabaho. Yung pala, hindi pala dapat ganun. On the contrary, ako pala ang dapat magbigay dahil ako ang may Kristo. Ako ang nakakaalam ng katotohanan. And when I gave that, when I shared that, lahat ng tao sa paligid ko, mababago. Tayo pang unang magbigay at makikita natin ang resulta. Kaya tayo muna ang dapat maging malaya at tayo maging masaya at gagamitin ng Diyos ang buhay natin with a great purpose, and then we will contaminate the people around us. Amen po. Napakagandang propósito ng Panginoon sa buhay natin. At wag po nating sayangin habang tayo ay may panahon pa. Amen. Huwag nating gawing relihiyon ang pagiging Kristiyano natin, because God wants to connect to our hearts, not with our minds, upang makapag-work siya perfectly in our lives. Amen po. So sabi dito sa Psalm 51, ito na po yung huli. Nisi-share ko na inawit po, na isinulat po ni David nung siya ay nilapitan ni Nathan, the prophet, pagkatapos niyang madapa kay Bathsheba. Ano po ang sabi niya? Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Maawa ka, Panginoon, sa aking puso na makasalanan. According to your abundant mercy, blot out my transgression. Linisin mo, burahin mo ang aking mga kasalanan. This is David, the famous David that we knew. Nagkasala po siya. And here he is asking forgiveness kay God. Linisin mo, blot out, talagang wala. Alisin mo ang aking transgression. Transgression is intentional sin. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Iba-ibang klase ng kasalanan ang ginamit niya. Transgression, iniquity, and sin. Intended sin, hindi sinasadyang sin. Di po ba? Ang daming klase ng pagkakasala. Linisin niyo po ako. Wash me thoroughly sa iba't ibang klase ng kasalanan na nagawa ko. Sinadya ko, pinagplanuhan ko, hindi ko sinasadyang kasalanan, at naiisip ko palang na kasalanan. Di po ba? Ang dami. Verse 3, for I know my transgression and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned. Sa iyo ako nagkasala. Grabe po, no? Alam niya kung kanino siya nagkasala. Hindi lang sa nasaktan niya sa tao, kung hindi kay God. Because he broke yung connection nila. The only thing that we can break yung connection natin sa Diyos ay kasalanan. And done what is evil in your sight.
so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Nais niyang maging malinis sa mata ng Diyos. Kaya nangungusap siya, nangkikiusap siya, God, linisin mo ang aking kasalanan sapagkat nais kong maging malinis sa iyong mga mata. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Di po ba katwiran ni Jesus, justified in your words, using your word, the word of God. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Tunay nga po na tayo pinanganak na makasalanan, ipinagbuntis din nilang tao tayo ng nanay natin na makasalanan. Alam niya yan, at ipinanganak tayong makasalanan. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Wow, yung wisdom na yan talaga nakatago sa ating mga puso. Kaya po, i-unearth natin ito. Hayaan natin na ilabas natin ito ng Diyos. Ilabas at tulungan tayo ng Diyos. Amen po? Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Amen. Hallelujah. Kaya pong gawin niya ng Diyos. Linisin tayo ng kasing puti ng snow. Amen. Only sin makes hurt us. Amen po. At kapag binasa niyo po ito hanggang sa patuloy po natin basahin sa verse 9, sabi niya, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Ito na po sa verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Babaguhin po. Ang Diyos may kakayahan siyang baguhin ang ating mga puso. He can create us a new heart, a pure heart. Amen po. And cast me not away from your presence. Huwag mo akong alisin, tanggalin sa iyong presensya. And take not your Holy Spirit from me. Huwag mong tanggalin ang banal na Espiritu sa akin. Restore me to the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Verse 13, then I will teach transgressors your ways and sinners will return to you. Amen po. Hindi po yun natatapos sa pagpapalinis, pag-restore. Kung hindi, anong sabi niya sa verse 13? Then I will teach transgressors your ways. At tuturuan ko din ang mga makasalanan, ang mga nadadapa ng iyong kaparaanan. Amen? So, pag tayo ay malaya na, allow others to be free also sa pamamagitan ng testimony. Kaya nga sabi po, di ba, kanina, sinare sa atin ni Mimi Rose, allow God to heal you and use your story. Amen. Hindi po ito matatapos sa atin at isi-share din natin ito sa iba. And God, when God allows that to happen, God will use that as a testimony, as a story para sa ibang tao. Amen po. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay na ibinibigay niya sa atin. Amen? Hallelujah. May purpose po ang ating buhay. Huwag natin hayaan na yung mga sakit na nararanasan natin akala natin pinahihirapan lang tayo. There's a reason for everything, mga kapatid. And allow that na maranasan natin sa ating mga buhay. Amen po. Ayan, nakita ko ngayon sa GC, ang ganda ng mga ibinabahagi sa atin ng mga arts, Japanese art ng kintsugi. Using that as a metaphor to explain in our lives. Ano? Yes, hallelujah. Sabi ni Sis Cathy, kinakaya lahat dahil alam nating kasama natin lagi ang ating mabuting amang Seso Kristo. Amen. Ito po sabi ni Mimi Rose, noon ang paninindigan ko kapag broken-hearted ako or hindi ako okay, hindi ako mag-exhort sa gawain. Pero mali pala yun. At least, dahil sa kanya experience, naranasan na niya yun. Sometimes kasi kinukonsensya tayo ng kaaway, mag-exhort ka, may kasalanan ka, mag-exhort ka, ganyan ang puso mo. No. In spite of, despite of, diretso tayo sa ating, sa ating calling. Hindi tayo magpapapigil kay Taning. Huwag tayo magpakonsensya sa kanya.
Mas kung kailan tayo, tama po yun, Mimi Rose, kung kailan tayo nasa sitwasyon na may sakit, may pain on trials, more pa tayo dapat mag-share. I-overcome natin ito, mas ipakita natin, ano po, sa kaaway that God is restoring us, healing us through our dedication to our calling. At may tatas daw nga natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen, Mimi Rose. Ayan. Hebrew 10:16, sabi po ni Sis Karen, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ito sa kanilang kaisipan. Amen? Kaya mga kapatid, anuman po ang mga nilalagay ng kaaway sa ating mga puso't isipan, ipa-blot out natin yan. Blot out. Bakit po? At hingin natin, create in me a pure heart, O Lord. Create in me a pure heart, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo po ay manalangin bago po tayo mag-continue ng ating sharing sa ating mga kapatiran na may mga time pa. At bago tayo iwanan natin mga kapatid na papasok na sa trabaho, or busy na sa gawaing bahay at maghahatid na ng mga anak sa eskwelahan, let's seal what we've received from the Lord. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Ama, sa iyong salita na ibinahagi through Mimi Rose, O Lord. Seal it, O God, sa aming mga puso at upang hindi maagaw ng kaaway ang mga pain na nasa puso namin ngayon, O God. God, we choose to decide right now. Ngayon po kami nagdesisyon. Tapos na. Ayaw na namin, O God, napasakitan pa namin. Kami mismo nagpapahirap sa aming mga sarili because of holding on to pain, holding on to hurts of the past, holding on, O God. Nagwardyahan namin, kami mismo. Iniingatan namin ang aming sarili. Holding on to the pain, O God, na dinudulot, Panginoon, ng mga sitwasyon sa buhay namin, sa mga karelasyon namin, sa aming mga pamilya, mag-anak, katipan, Panginoon, sa aming mga kaibigan, O Lord God. Help us, O God, to be free, O God. Free indeed, O Lord. Maraming salamat, O God. Create in us a pure heart, O God, kung saan ka nananahan sa aming mga puso't isipan, O God, na every time we are hurt, we are in pain, ilalabas mo, Panginoon, to battle out, to fight that pain, to blot out the transgressions, O God, na kung saan ito nagiging daan ng kaaway upang kami mapahirapan. Thank you so much, O God, for the forgiveness of our sins, O God. Pagpapalaya sa amin, Panginoon, O God, sa oras na ito, na hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang sa ibang tao, kung hindi kami pala mismo, sinasaktan namin ang aming mga sarili. Minsan pinagdadamot namin, O God, ang kalayaan sa pamamagitan ng hindi pagbabasa, hindi pananalangin. Kami rin pala, sinasaktan namin ang aming mga sarili. Unti-unti kami pala lumalayo sa aming sarili sa inyo, O Lord. Forgive us, Lord, if we are too busy, O God, sa mundo. Na mas nauuna pa namin ang mundo, ma-appreciate ang mundo, kesa sa mga sarili namin pangailangan naming anak, asawa, Panginoon. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord, kung nababaliktad ang jumbang o ang order ng aming priorities sa aming mga buhay, O Lord. Forgive us, Lord. We are fooled, O God. Hangal kami sa mga bagay na ito kapag ito ay aming ginawa. But correct us, Lord. Ayusin niyo po ang aming mga buhay. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala, O Diyos. Maraming salamat po sa pag-iingat na ginagawa niyo sa aming mga asawa at anak, O Lord, lalong-lalo na sa aming mga sarili. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Samahan niyo po ang aking mga kapatid sa gagawin nilang errand ngayong umaga, saan man sila magpunta, trabaho man ito, Panginoon, at anumang pain, anuman ang kanilang mga naranasan, Panginoon, at nararanasan ngayon, we lift it up to you, O God. Sa iyo lamang po namin ito ibinibigay. We surrender all to you, O Lord, and we're looking forward, O God, sa kaginhawahan, kaligayahan, kalayaan,
na hindi lamang sa puso't isipan namin mararamdaman, kung hindi maipapahayag pa namin ito. We will spill it out to all the people, O God, na makababangga namin. This joy in our heart, this faith in our hearts, this hope that we have in you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay magbigay ng puso, mag-type ng amen if we really receive it and if we really decided to change our lives. Amen and amen. Hallelujah. God's promise po ay totoo at tunay pong mararanasan natin ito. Amen. Salamat po sa mga puso nasa GC natin. Amen. Thank you so much. It really shows how much we accepted and really nagdesisyon na talaga tayo na I'm fed up. Satan, it's finished. It's over. You're over in my life. Ayoko nang saktan ang aking sarili. I don't wanna be an instrument of you, Satan. Ako na ay instrumento ng Diyos. I'm a vessel of God. Hindi lamang para sa sarili ko, sa pamilya ko, mga taong mahal ko, sa mga tao sa paligid ko, lalong-lalo na sa sarili ko. Alalahanin po natin, salvation is individual, so ingatan po natin ang ating kaluluwa, lalong-lalo ng ating mga puso, because our heart is deceiver. Let's manage our emotion. Let's master it. Amen. To God be all the glory. Purihin po ang bawat isa. Ingatan po tayo at gabayan tayo ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, maraming salamat po sa pag-join ngayon. Muli, Sis Janice, thank you so much for being with us on live. At sa mga kapatirang kasama natin, maraming salamat po. You can now share your reflection, you can add, mga kapatid, and you can share din kung ano man ang testimony ninyo na na-overcome nyo, or meron kayong ino-overcome, and we can pray for you, and we can share something sa pamamagitan ng aming mga testimony din. Amen sa mga naranasan namin. Amen. To God be all the glory. Thank you so much po para sa salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Sige po, inyo na po ang mic. If you have time. Sino po ang mauuna na volunteer na tatawagin ko? Tatawagin daw na volunteer. No? Amen, amen. Hallelujah. Salamat po. Ayan. Ibang kasama natin na pumasok na sa trabaho. Hallelujah. Sige po mga kapatid. Sino po ang... Una na po ako. Good morning sa lahat. May naman ako, may pictorial. Kaya mauna na ako sa inyo. Amen, amen. Ang sarap ng ang sarap ng almusal natin today, 'di ba? Talagang pag-asa sa Panginoon na kahit tayo makasalanan at kahit tayo mga broken hearted sa mga past or sa hinaharap pa o sa ngayon, 'di ba? Andiyan si Lord, no? Amen, Na kaya-kaya amen. niyang pagalingin lahat kung ano may mga karamdaman na yan. Hindi lang po talaga karamdaman ng kaya ng Panginoon, lahat ng problema natin, lahat ng mga pagsubok, lahat talaga, siya na ang perfect na healer natin, provider, lahat talaga. No? Maraming salamat sa Panginoon sa mabuting balita na pinakain naman po sa atin ngayon at ating nagbigay sa atin ng karunungan at magagamit natin sa pang-araw-araw. At maraming salamat kay Mimi G na ginamit ng ating Lord sa pamagitan ng kanyang bibig at sa kanyang boses. Napakinggan natin kung anong gusto niya iparating sa atin ng Panginoon na pagkain sa atin sa araw na ito at magagamit natin sa pang-araw-araw. Maraming salamat Lord kasi andiyan ka at tagang naramdaman namin at nakita namin kahit nawala ka, no, sa harapan namin. Yung Espiritu mo, with the help of Holy Spirit, no, nararamdaman natin na ang Panginoon di tayo pinababayaan. Ako po talagang ramdam ko yan sa lahat-lahat ng mga pagsubok ko, family problem, no, hindi lang financially, talagang yung mental health ko pa na dahil sa mga depression, sa buhay Japan, buhay marriage life ko talagang wala talaga. Pero si Lord, siya talaga nag-heal.
Siya talaga nagpo-provide kung anong kailangan ko, lalo yung pagmamahal. Talagang siya po. Siya po talaga yung unang nilapitan ko. Kaya tayo po mga kapatid, no, huwag nating indahin yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga sakit na nangyari, hindi lang karamdaman, sakit sa puso natin na talagang kung tutuusin sa ibang tao, ang hirap pagalingin, no? Hindi ko po alam sa iba't iba dyan. Iba-iba po talaga yung mga naramdaman natin, mga nangyari sa atin, kung ano may sakit sa puso natin, mga nakaraan natin. No? Ang hirap gamutin kung tayo lang. Pero kung sa Panginoon natin ilalapit, di ba? Isang click lang ng Lord yan. Ang gusto niya lang kasi talaga ilapit natin sa Kanya. Talagang ginamit yan ng Panginoon, yung mga sakit na yan, sa puso natin, sa katawan natin, ginagamit niya rin niya para maging pagpapala. At mas lalo tayong maghanap sa Kanya. Di ba, tayo po mga Kristiyano, di ba, unang-una talaga pagka yung meron tayong nararamdaman ng mga pagsubok, unang-unang naiisip natin talaga ang Panginoon, no? At hindi talaga tayo nagkakamali pag siya yung unang nilapitan natin. Hindi talaga tayo magkakamali. Bagkus, no, ang galak sa puso, kahit na, hindi naman po yung porket nasa Kanya na tayo, hindi tayo magkakaroon ng hindi pa tayo magkakaroon ng mga ganyang mga sakit sa puso, mga broken hearted, yung mga pagsubok. Bagkus marami pa tayong pagdadaanan, mas lalo pang bumibigat, di ba? Pero sa atin, yung mga habang dumadami yung mga pagsubok na dinadaanan natin, nagiging magaang naman para sa atin. Kasi alam natin, may katulong na tayo na para lutasin yung mga problema na yan. May katulong na tayo para after ng mga pagsubok na nararamdaman natin, yung nagko-comfort natin, andiyan dyan si Jesus, no? Nandiyan dyan sa tabi natin, pinaparamdam niya yun. Ang gusto niya lang talaga, may pag-communicate tayo sa Kanya. Dumikit lang tayo sa Kanya, humawak tayo, at huwag tayo umasa sa mga bagay dito sa mundo, kundi siya lang ang asahan natin. Kasi ang lahat ng umaasa sa Kanya, hindi nabibigo. Kaya salamat sa Panginoon, sa buhay ko, sa buhay natin lahat, kasi hindi tayo nagkamali na nilapitan natin, hindi tayo nagkamali ng dinadaingan natin. Ang Panginoon, handa siya kahit anong yan, kahit na sa sobrang dami natin. No? Natutuwa nga ako kasi noon, naalala ko yung in-example ng aming pastor na nagpumasok naman sa puso't isipan ng aking anak, lalo yung bunso ko, na sinabi niya nga, piniliwanag niya sa papa niya na yung about nga kay Lord, na sabi kasi ng pastor namin na ang Panginoon parang siyang araw or parang siyang buwan, di ba? Yung sabi niya, kushigi, parang amazing daw talaga si Lord, yung power talaga raw. Kasi yung in-example ng pastor namin, yung buwan, di ba? Yung buwan or yung araw, na sabi, isang piraso lang sila na nasa taas sila ng langit, na nasa ulap ko, di ba? Pero naliliwanagan lahat ng mga palayan, or lahat tayo naliliwanagan. Ganun daw po si Lord, no? Kahit isa lang siya, pero kitang-kita niya lahat tayo ng mga anak niya dito sa mundo. Kaya yun, natutuwa ko na-recall sa isip ko na yung sinabi ng anak ko noon sa papa nila, na in-example nga ng pastor namin, na ang Panginoon talaga, kahit sobrang dami ng mga tao, sobrang dami natin dito, kitang-kita niya kung ano yung mga ginagawa natin, or kitang-kita ng Panginoon kung ano yung mga pain natin. Kitang-kita niya, alam na alam niya about isa sa atin, sa mga isip natin, puso natin, kung ano yung mga pangangailangan natin. At syempre, doon natin matatagpuan sa nag-iisang Panginoon lang natin, si Yesu Cristo. Yun lang po. Maraming salamat, at napakabuti talaga ng Panginoon natin sa mga bagay na ganyan na kayang-kaya ibigay, na hindi na magbibigay ng mundo ang kaligayahan na panghabang buhay. Ang mundo kasi, ibigay man sa atin yung mga gusto natin. Kapalit nun, panandalian ng kaligayahan, maya-maya, ayun na yung sakit, diba? Na hindi agad-agad talaga mawawala yung sakit na binibigay ng mundo sa atin, sa puso natin. Pero ang Panginoon, yung sakit na yun, kahit gaano pa kalalim yung sakit na yun, kayang-kaya niyang gamutin. Basta sabi niya, anak, magtiwala ka sa akin. Sa akin ka lumapit, huwag sa iba. Hindi ka mabibigo. Yun lang po. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, at purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw ng mapagkain na pinapakain sa atin. At maraming salamat sa bawat kapatid na handang makinig, handang tumanggap sa araw-araw na naririnig nila, no? Sa pamamagitan ng bawat isa sa ating mga kapatid na ginagamit niya para maiparating ng Panginoon kung ano ba talaga ang gusto niya iparating sa atin, at pakinggan natin na mabuti at gamitin natin sa pang-araw-araw sa buhay natin. Wag lang po pakinggan talaga, no? Ibaon natin sa puso't isip natin para magamit natin sa araw-araw, lalo sa kalaban natin dito sa mundo, sa mga kasalanan. Yun lang po. Maraming salamat sa bawat isa. Praise God. Amen. Salamat po.
Hello po, anybody home? Jen, nakamute ka yata po. Jen. Tala. Miss Jen. Hindi ka po naririnig. Okay. Mr. Rosalda. Hindi po. Paano mo na? Ay, salamat. Magpasalamat ako at kay Mimi Rose. Salamat po, Mimi Rose. Ang sarap ng mga halimbawa, no, lalo yung, ang tawag dyan. Ano ba yung halimbawa, nakalimutan ko sa Japanese. Ang ganda po talaga ng, anong tawag dito? Ano po ba to? Yung kintsugi, yung shinare ni Sis Mais. Oo, ang ganda po talaga. Diba, biruin niyo po, ganun tayo kapangit sa lumang buhay. Hindi man pangit yung mukha, kumbaga pangit yung ginagawa ng kaluluwa natin talaga, no? Puro kasalanan. Ang pangit sa tingin talaga. Nung unang-una, sabi nga ng aming pastor, napakadumi natin, di ba? Pero yung inalimbawa niya na yung Kim Chui na yan, di ba? Tinawin niyo naman yung before and after. Ang ganda talaga ng after ng ginawa tayo. Ganun po yung binuo ng Lord sa atin, no? Yung gutya-gutya, napakagulong buhay natin na inayos niya. At ngayon, lumalakad tayo na matuwid patungo sa Kanya. Wala tayong ibang naramdaman kundi kalagayahan lang talaga, no, sa Panginoon. Talagang uhaw na uhaw tayo na mas lalo natin siyang kilalanin, mas lalo natin pag-aralan kung ano yung salita niya. Kasi mas lalo natin napapalalim yung relasyon natin sa Kanya. Mas lalo natin siya nakikilala. At ang sarap talaga magbulay-bulay ng salita ng Panginoon kasi nasasagot yung mga hindi kayang sagutin ng mundo. Doon nasasagot tayo, no? Through Bible talaga. Maraming salamat kay Lord talaga. Napakabuti niya. Marami po salamat. Amen. Hallelujah. Ayan. Thank you po, Mimi G. Umalis na ba? Nag-pag-out na. Last day niya ngayon kay Kulit eh. So, i-treasure niya yung huling araw. Ayan, pakita tayo. Huling araw niya kay Kulit. Amen. And sabi po sa atin, sharing ni Sis Karen sa Hebrew chapter 12 verse 1, na papaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Wow, we are surrounded. Totoo naman po, kahit saan ka nga pumunta, lalo na ngayon, every day meron tayong morning devo. Every night meron tayong mga life groups, cell groups, di po ba? So, paligid po yan. At tayo naman na magpaligid sa labas. It's our job. Kung ang job ni God ay ipangalagaan tayo ngayon, sa pang-umaga at pang-gabi, para meron po tayong ibabahagi kapag tayo naman ay lumalabas sa ating parentela. Amen? Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. Wow, it's a decision. Talaga pong decide to thrive. If you wanna grow, decide. Decide po talaga. And wag lang puro decision, may gawin din because faith without action is dead. Okay po? Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano man po yung humahadlang na yan, kung yan man ay yung pain ng nakaraan o kaya kung yan po ay yung mga tao na nasa paligid mo, wag mo na silang iwasan. Harapin mo na. Tanungin mo na. Unahan mo na. Harapin mo na yung takot mo para malaman mo na. Alam mo, minsan nasabi ko po sa asawa ko, ba't galit ka? Bakit mo ginabi niya? Ha? Yung pala, expression lang pala niya yun. Kala ko galit. Ang hirap talagang ispelengin. Kapag hindi natin, hindi, yung mga nagja-judge lang tayo sa ating, o kaya sariling pag-iisip lang, sariling, natin, haka-haka, ay hindi pala. Kaya mas mabuti. Mas nakilala ko pala yung asawa ko na hindi pala siya galit sa ganong expression niya. Siguro, dahil nakasalamin, nakaganon, di ba? Kala ko galit. Ay, di siguro, ganon na rin ako, no? Pag nakasalam, sabi nga, nakasimangot daw, may nakita akong dyan si Mimi G, paparazzi natin yun Nakaganon ako, kala mo, seryosong no? Pero yung pala, labo lang ng mata talaga, aging never stops. Okay, at hindi daw may iwasan. So, ano man yung hadlang na yan, kung yan man yung pride, kung yan man yung unforgiveness, whatever it is that hinders us, tapo na po natin. Let's decide na maging masaya naman tayo. Ilang taon na lang ba tayo mabubuhay? Sasayangin pa po ba natin yan? Enjoy life.
Di po ba? Yung mga biyaya ng Diyos, dito lang yan sa lupa. Sa langit, hindi na natin kailangan yan. Kung anong binavalue natin dito sa lupa, we value gold. Aapakan lang natin yan sa langit. Iba ang value dito sa lupa. Iba ang binavalue sa langit. Kaya, masanay na po tayo habang nasa lupa na pa lang tayo, wag na natin i-value yung mga worldly dahil apakan lang yan sa lupa, ay sa langit. 'Di ba? Sabi nga, kumikinang na diamante at ginto ang ating dadaanan, mga nakadekorasyon sa Bakit? Kasi they don't value that. Hindi yan yun yung pinakamahalaga sa langit. Ang pinakamahalaga talaga yung glory ni God. Ano po yung talagang nasa langit ka na nag-i-enjoy doon. Yun ang mahalaga. Yung mga bagay dito sa lupa, mga palamuti lang yan sa langit. Kaya wag tayo magpatukso sa kinang, wag tayo magpatukso sa halaga niyan. Mahal o nakakapagdagdag ganda. Talagang maglo-loan ka ng napakamamahal na alahas. Di po ba? Tapos magsasuffer ka magbayad, minsan hindi ka pa makabayad. At pagkatapos sasanla. Kasi wala ng pera. At wala din pantubos. Kaya nawawala. Nareremata. Ang sakit po, 'di ba? Yan yung cycle ni Taning pagdating naman sa bagay na yan. But of course, hindi naman lahat ganyan. Pero isa yan sa taktika ni Taning. Ipupush ka na mag-loan. Pag nakapag-push ka na, pahihirapan ka niya magbayad. Lahat ng mga bagay na pwede niyang gamitin to stop us, to hinder us, gagawin niya. And then, kapag hindi mo na kaya, susumbatan ka niya. Tapos, talagang wala po siyang ibang hadlang. Wala siyang ibang purpose dito sa hangarin dito sa lupa. Kung hindi, rob, kill, and destroy. Wala na pong iba. Except, sabi po sa Biblia sa John 10:10, except to, maliban sa pumatay, magnakaw, at manira. Wala na pong iba. Kaya, kung sino man yung naninira sa'yo, hindi po yan yung taong yan. Kung hindi, yung kaaway na nasa likod niya. So, wag kang magalit sa taong yan, maawa ka. Ipanalangin mo dahil ginagamit at nagpapagamit siya sa kaaway. Ginagamit yung kahinaan niya. Yung kahinaan niya ng sensitivity niya sa salita, yung madaling magalit, kaya sige, bulyawan mo, sabihan mo ng ganito. Dahil galit nga siya, dahil yun yung kahinaan niya, susundin niya, di ba? So, sino ang napapasama? Sino ang nalulubog sa kumunoy? Sino ang napapahiwalay kay God? The person itself. Sumaawa tayo. Ngayon, tayo naman, na receiver, huwag tayo mag-react the way Satan wants us to. Di ba? Fill your cup with love, with patience, so that when someone bumps us, you will spill good deeds. Amen po? Ayan. Thank you so much. Ayo po. Maraming salamat po. Sige po, sino pang may time sa Ate Lily? Nasa loob na siya ng ng car. You can share din po sa sa GC natin na katulad ng ginagawa ng iba na walang time para hindi makapag-open ng cam because they're busy or whatever, for whatever reason it may be. Pwede nyo pong i-type po. And kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo rin pong i-type. Kung po, no? Ayan. Sabi po ni Mimi G, yes po, parang madali siyang ma-share sa mga unbeliever as an illustration to use. Oo po. Yung yung pong, yung kintsugi. Totoo po yan. Napakadaling i-share niyan. Gawing yung metaphor. Diba? Ang ganda, ang dami po niyan. Kintsugi. Kin is gold. Tsugi, tsunageru. Ayan. So, pag didikit-dikitin, using the adhesive glue, ng gold glue. Ang galing po, no? Ayan. Meron din po tayong pero iba naman yun Light yun light. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat po. Ate Lily, Sis Maria, Sis Cathy, Ate Nancy, Mimi Rose, Sis Karen, Sis Abby, Nanay Lolita,
Oh, tama. Nandito nga pala si Sis Mais. Wow, nakakatuwa naman itong, tatlo silang magkakasama dito. Nakakatuwa. Si Ate Ana nandito rin kanina. O, tatlo din pala kami. Sis Marie, Sis Maridel, good morning po. Pumasok na yun si Ate Ana. Good morning, Te. Good morning. Ayan. Kaya may chat ako sa'yo. Okay. Kagabi. Okay na. Ay, na-chat na rin kita this morning. Okay na. Hindi ko pa pala nabasa, Te. Okay lang. Nalate ako ng gising eh. Ito na tuloy yung breakfast niya. Nalate ako ng gising. Wow, yan lang tuloy ang breakfast niya. Wow, buti pa siya. Kung hindi niya pa ako ginising, hindi pa ako magigising. Salamat. Hindi nag-alarm yung cellphone daw. Hindi nagising sa alarm. Kaya nga po pagising ko 5:40 na. Hala, 5:40 5 ako nagising at nagluluto nga. Wala niluto. Okay na yun. Alis ka na? Today is daw muna siya. Hayo. Magandang umaga po. Good morning na rin. Hayo daw. Hayo. Busy. Nakatingin talaga sa'yo. Bad ka Ay, gozaimasu. Busy siya, busy. Ay, gozaimasu daw. Good morning. Ayan, gambate kudasai. Ang galing naman. Alis ka na? Teka lang, Tay. Okay, sige po. Salamat. Ayan, mga kapatid, sino pa po ang may nais idagdag? Tatawag na po ba ako ng volunteer? tatawag daw ng volunteer. May ganun. Ayan po. Sige po, siguro po ang bawat isa ay busy preparing for their kids. Si Ate Lily hindi makapagsalita kasi nasa sasakyan, maingay yata. Po? Left and right ang tugtugan at kwentuhan. Okay? Sige po, maraming salamat sa bawat isa. At wag niyo pong na hayaan yung pangungusap ng Panginoon sa inyo ay lumipas. Pwede niyo pong i-share later on. Kahit na nasa trabaho kayo o naghuhugas kayo, nagmumuni-muni kayo. Kasi meron pong ganun, di ba? Nagre-reflect kayo sa napag-aralan natin ngayon. Isulat niyo po. Isulat niyo po sa GC. And then, if you have prayer requests, muli po, pakisend na lang po ng inyong mga prayer requests. At, ito po ay ating ipapanalangin. Hindi man ngayon, or kung nahihiyaman po kayo, kung ito man ay private, you can PM po kahit sino po sa amin. Amen po. Maraming salamat. Have a blessed day po. Have a productive day po para sa mga nanonood. Ate Janice, thank you so much. Hindi lang po tayo mga bisibisihan. Kung hindi, may resulta. Amen po. Maraming salamat, Mimi Rose, even in short notice. Thank you so much. God bless everyone po.